Sa Bangkok, Thailand, kahit nabulag si Gina, kaya niyang pamahalaan ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Masaya rin siya sa kanyang kasal. Palaging pinagsasabihan siya ng kanyang asawang si James dahil sa kanyang paninigarilyo. Kaninang umaga, tumawag ang kanyang kapatid para batiin siya ng good luck. Inamin ni Gina na madalas niyang iniisip ang kanilang mga magulang, sila ang huling bagay na nakita niya sa metro. Nakikinig si Gina sa mga tunog sa paligid niya, at katulad ng nasa kalye, ang mga kulay ng mundo ay matagal nang naglaho para kay Gina. Dumating na ang mag-asawa sa klinika, at kasing nervyos ni Gina si James. Isinagawa ni Dr. Hughes ang pagsusuri. Habang nasa isang masikip na espasyo, natakot si Gina at hiniling sa kanyang asawa na dalhin siya palayo. Hinawakan ni James ang kanyang kamay, hinihikayat siya na kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Napagpasyahan ng doktor na posible ang corneal transplantation at iris reconstruction sa kanang mata, kasama ang implantation. Seryosong nasira ang optic nerve, kaya't isa lamang mata ang magagamit sa pagtingin. Nang marinig ito, natuwa sina Gina at James, matagal na nilang hinintay ito. Gayunpaman, mahaba ang listahan ng naghihintay para sa operasyon, kaya kailangan nilang maghintay ng ilang panahon. Samantala, nagpatuloy ang buhay ni Gina tulad ng dati. Matagal na niyang gustong maging ina. Kahit nabulag, marunong siyang tumugtog ng gitara at nagtuturo ng iba. Sa gabi, nag-aaral siya ng wikang Thai dahil nais niyang maging mas independent. Gayunpaman, nasisiyahan si James sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Pareho nilang nais magkaroon ng anak at maging isang kumpletong pamilya. Nang tanungin ni Gina ang asawa kung napapagod na ba ito sa pag-aalaga sa kanya, sinagot ni James na ang pinakamahalaga ay kailangan siya ni Gina. Habang lumalangoy sa pool, lumapit si Daniel, isang kakilala, para batiin si Gina. Kalaunan, sinabi ni Karen, matalik na kaibigan ni Gina, na napakagwapo ni Daniel, ngunit dahil bulag si Gina, hindi niya ito ma-appreciate. Umiiyak ang estudyante ni Gina dahil nais ng kanyang ina na ipa-euthanize ang kanilang aso. Nabuntis ang ina ng bata at iniisip niyang hindi niya kayang alagaan ang alaga at ang sanggol ng sabay. Naawa si Gina at kinuha ang aso. Nakita ni James ang kalungkutan ng kanyang asawa at naisip na hindi na naman siya mabubuntis. Para pasayahin si Gina, dinala siya ni James sa isang lakad. Nag-enjoy ang mag-asawa sa isang maingay na party sa club. Habang sumasayaw, nakaramdam ng pagkahilo si Gina at sinabi sa kanyang asawa na gusto niyang umalis kaagad. Inihatid siya ni James sa restroom. Nang matapos si Gina at lumabas, napansin niyang wala si James. Nagpanik siya, at nang tanungin kung sino ang hinahanap niya, hindi man lang niya maipaliwanag ang itsura ng kanyang asawa. Lahat ng ito ay pinanood ni James mula sa gilid, nagsinungaling siya na na-distract lang siya saglit. Gusto ni Gina na umalis na agad. Nagkalat ang aso sa apartment, na syempre, hindi nagustuhan ni James, ngunit ginawang biro ito ni Gina. Hindi niya papayag ang saktan ng kahit sino ang kanyang alaga. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Gina mula sa klinika. Hindi nagtagal, nakahiga na siya sa operating table. Habang nasa ilalim ng anesthesia, sumagi sa isip ni Gina ang alaala ng aksidenteng kumuha ng buhay ng kanyang mga magulang, doon din nawala ang kanyang paningin. Pagkalipas ng ilang oras, inalis ng doktor ang benda sa kanang mata ni Gina. Nandoon si James sa buong oras. Nang buksan ni Gina ang kanyang mata, nakita niyang malabo ang mga anyo sa harapan niya. Napanumbalik ang kanyang paningin ng 10%, ngunit simula pa lamang ito. Nang makita niya ang kanyang asawa sa unang pagkakataon, umiyak si Gina sa tuwa, ganap na nakisalo si James sa kanyang damdamin. Magbabago na ang kanilang buhay. Mabilis na nakaka-recover si Gina, ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ang sarili sa salamin. Pinapalakas ni James ang loob ng kanyang asawa, sinasabi na siya ang pinakamaganda. Hindi mukhang katulad ng inakala ni Gina si James, ngunit hindi iyon masama. Sa gabi, hindi makatulog si Gina, nakatingin sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng tapang at humarap sa salamin, nakita niya ang sarili sa unang pagkakataon. Ito ay kakaiba at napaka-hindi pangkaraniwang pakiramdam. Ngayon, nararanasan ni Gina ang mundo sa isang bago at kakaibang paraan, ang mga bagay na karaniwan sa malusog na tao ay isang bago para sa kanya. Matapos magbigay ng kinakailangang gamutan para kay Gina, pinalabas na siya ng doktor mula sa ospital. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, lalakad na si Gina sa kalsada at makikita ang lahat ng nasa paligid niya. Nakaramdam si Gina ng excitement na parang isang bata. Dinala ni James ang kanyang asawa sa isang lakad upang makita ang mas maraming kulay. Walang ibang nakapansin sa kagandahang ito kundi si Gina, para sa kanya, parang pangalawang buhay ito. Nakita rin ni Gina sa unang pagkakataon ang kanilang apartment, hindi ito tulad ng inaakala niya.
Bilang sorpresa, binigyan siya ni James ng 2 tiket papuntang Southern Spain sa parehong hotel kung saan nila ginugol ang kanilang honeymoon. Labis na natuwa si Gina, ito ang pinakamahusay na regalo na maibibigay ng kanyang asawa. Kinabukasan, lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, pumunta si James sa klinika at sumailalim sa fertility tests. Hindi nagtagal, naglakbay ang mag-asawa. Para bang ito na ang kanilang kaligayahan. Ngayon, ang paboritong kulay ni Gina ay asul dahil ito ang kulay ng langit. Nag-check-in ang mag-asawa sa parehong kwarto kung saan nila ginugol ang kanilang honeymoon. Sa gabi, sinabi ni Gina sa kanyang asawa na pakiramdam niya hindi ito ang parehong kwarto, mahirap ipaliwanag ngunit may iba dito. Gayunpaman, tiniyak ni James na ito ang parehong kwarto, ngunit noong mga panahong iyon, bulag si Gina kaya't hindi niya maaaring malaman. Mula ngayon, sinasamantala ni Gina ang mga pagkakataon na binigay ng kanyang bagong buhay. Araw-araw niyang sinisikap na tuklasin ang mundo ng mag-isa habang patuloy na nag-aalaga si James sa kanya. Hindi na kailangan ni Gina ng tulong para mag-order ng inumin sa bar, at hindi ito nagustuhan ni James nang makita niyang may kinakausap ang kanyang asawa na ibang lalaki. Kalaunan, sinabi ni Gina sa kanyang asawa na ang pangalan ng lalaki ay Ollie, kasama ang asawa nito sa kanilang honeymoon at nag-check-in sila sa mismong kwartong iyon. Lumabas na alam ni James ito mula pa noong umpisa ngunit wala siyang balak sabihin sa kanyang asawa. Hindi siya nagalit sa kanya. Ilang araw pagkatapos, sumakay ng tren ang mag-asawa patungong Barcelona at binisita si Carla, ang kapatid ni Gina. Mayroong mapagmahal na asawa at 2 anak si Carla. Nabanggit ni James na sila rin ni Gina ay nagpaplanong magkaroon ng anak sa malapit na hinaharap. Sa gabi, habang natutulog si James, nag-makeup si Carla para sa kanyang kapatid. Bukas, balak nilang pumunta sa parehong tunnel kung saan nangyari ang aksidente. Nang makita ang kanyang asawa na nakasuot ng mapang-akit na damit at may matingkad na makeup, may halo-halong damdamin si James. Dati, iba-ibang damit ang pinipili niya para sa kanyang asawa. Plano ng 2 mag-asawa na uminom at magsaya buong gabi. Nais ni Gina ng mga bagong karanasan na halatang hindi ikinatutuwa ng kanyang asawa. Natatakot si James na mula nang magsimulang bumalik ang paningin ni Gina, maakit siya ng ibang mga lalaking mas magaling kaysa sa kanya. Sa katunayan, nagsimulang mapansin ng ibang mga lalaki si Gina dahil iba na ang kanyang itsura. Habang lasing, nagsimulang mainis si Gina sa mga malaswang kilos na ipinapakita sa kanya. Nakipag-away si Ramon, asawa ni Carla, sa kalye. Hindi nagustuhan ni Gina na hindi siya ipinagtanggol ng asawa. Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ni James na hinamak siya ng kanyang asawa sa harap ng kanyang kapatid at ni Ramon. Naglaho ang dating init at tiwala sa pagitan ng mag-asawa. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa mismong tunnel. Mahalaga kay Gina na harapin ang kanyang takot, ito lamang ang paraan para mabitawan niya ang nakaraan at makausad. Nagyakapan ang magkapatid, ramdam ang kanilang pagsuporta sa isa't isa. Pareho nila itong kailangan. Hindi nagtagal, bumalik sina Gina at James sa kanilang tahanan. Sinabi ni Gina na mas mabuting humanap sila ng ibang lugar na matitirhan, ngunit ayaw ni James lumipat dahil gusto niya ang kanilang tahanan. Patuloy pa rin si James sa pag-aalaga sa kanyang asawa, ngunit ngayon, hindi na kailangan ni Gina ng kanyang tulong. Labis itong ikinalungkot ni James. Bukod pa rito, nagsimula siyang maghinala na nanlalamig na si Gina sa kanya at nais ng ibang bagay. Kalaunan, pumunta si James sa doktor at nalaman niyang hindi siya maaaring maging ama. Isang matinding dagok ito kay James dahil talagang nais ng kanyang asawa na magkaroon ng kumpletong pamilya. Habang naglalakad sa parke, nakasalubong ni Gina si Daniel, ang nakilala niya sa pool. Nagulat si Daniel na nakakakita na siya. Tuwang-tuwa si James para sa kanyang kakilala at nag-alok na magkape silang tatlo, ngunit magalang na tumanggi si Gina. Sa gabi, naghanda ng hapunan si James. Hindi niya inasahang makita ang kanyang asawa sa bagong anyo. Pinalitan ni Gina ang kulay ng kanyang buhok para maging mas kapansin-pansin. Sinabi rin ni Gina na bukas ay pupunta siya upang tingnan ang isang bagong bahay. Ipinaalala ni James na may trabaho siya sa oras na iyon, ngunit hindi ito nakita ni Gina bilang problema. Kung magustuhan niya ang bahay, pupunta sila doon nang magkasama sa susunod na pagkakataon. Nagboluntaryo si Gina na tapusin ang pagluluto, kaya hindi na kailangan ni James gawin ang lahat ng gawaing bahay. Habang naghahapunan, ipinaalala ni James sa kanyang asawa na malapit na silang dumalo sa isang party. Gusto ni James na magsuot si Gina ng hindi kapansin-pansing damit, na hindi nagustuhan ni Gina. Diretsong tinanong ni Gina si James kung mas mahal ba siya nito noong siya ay bulag pa. Iniwasan ni James ang pagsagot. Kinabukasan, tiningnan ni Gina ang bagong bahay at nagustuhan niya ito. Malaki ang bahay, sapat para sa pamilyang may mga anak.
Maya-maya, nakaramdam si Gina ng sakit sa kanyang mata, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Walang saya ang asawa nang malaman ang tungkol sa bagong bahay. Dahil sa kakaibang mga sintomas, pumunta si Gina sa doktor na nagsabing tila may bahagyang pagtanggi ng iris. Nagreseta si Dr. Hughes ng dobleng dosis ng ID drops para sa pasyente. Labis na natatakot si Gina na mawala ang kanyang nakamtan. Habang kausap ang kapatid sa telepono, ibinahagi ni Gina ang kanyang mga alalahanin, hindi alam na pinalitan ng kanyang asawa ang mga patak. Bago matulog, ininom muli ni Gina ang gamot habang si James ay naguguluhan ng labis na selos. Ang kanyang kinatatakutan ay ang mawalan ng kontrol sa kanyang asawa. Nalilito ang doktor kung bakit tinatanggihan ng mata ang transplant dahil matagumpay ang operasyon. Inisip ng doktor na baka sa mga patak ito, kaya't balak niyang ipadala ito para sa pagsusuri sa isang pharmacologist. Sa bahay, nagwala si Gina dahil patuloy na bumababa ang kanyang paningin. Yinakap siya ng kanyang asawa upang kalmayan siya. Siyempre, kinansela ang kanilang plano na pumunta sa party. Kinabukasan, sa parke, muling nakasalubong ni Gina si Daniel. Dahil nasobrahan sa init ang aso ni Gina sa araw, iminungkahi ni Daniel na pumunta sila sa bahay niya kung saan mas malamig. Sa kabutihang palad, ayos lang ang aso. Taos-pusong nagpasalamat si Gina kay Daniel sa kanyang tulong. Nang hinalikan siya ni Daniel, gumanti si Gina at sumiklab ang damdamin sa pagitan nila. Samantala, tiningnan ni James ang bahay at natuwa siya. Umuwing umiiyak si Gina, may pakiramdam ng pagkakasala sa asawa na naging katuwang niya sa lahat ng oras. Sa kabila ng lahat, sinabi ni James sa kanyang asawa na pumayag siyang bilhin ang bahay sa tabi ng ilog at nagawa pa niyang ibaba ang presyo. Magandang balita ito, ngunit hindi tunay na makapagdiwang si Gina. Nagsisimula ng gumuho ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Hughes na nagsabing handa na ang mga resulta ng pagsusuri. Hindi iyon ang mga patak na nireseta niya. Nang marinig ito, naguluhan si Gina. Pagbalik ni Gina, nakita niyang may mga pulis sa kanilang apartment at magulo ang lahat. May pumasok sa kanilang bahay. Agad na tinawagan ni Gina ang kanyang asawa at hiniling na umuwi ito. Pinaka-iniisip ni Gina ang kanyang aso na nawawala. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang alaga sa parke ngunit nabigo siya. Dito, nag-cross ang landas ni Gina, Daniel, at James. Nagkunwari sina Gina at Daniel na hindi kilala ang isa't isa, ngunit nagduda pa rin si James, na humantong sa pagtatalo ng mag-asawa. Kalaunan, sa pool, lumapit si Daniel kay Gina. Ipinahiwatig niya na walang pwedeng mangyari sa pagitan nila. Nang gabi, nagising si Gina at nakita ang kanyang asawa na naglalakad sa loob ng apartment. Nang tinawag niya ito, sinabi ni James na gusto lang niyang uminom ng tubig. Pagbalik ni James sa kama, sinabi ni Gina na buntis siya, ngunit hindi niya alam na baog ang kanyang asawa. Kalaunan, tinawagan ni Gina si Daniel ngunit hindi ito sumagot. Umiyak si Gina, alam niyang balak nang umalis ni Daniel. Ngayon, kailangan muli ni Gina ng tungkod para makapaglakad dahil halos wala na siyang makita. Lumipat na ang mag-asawa sa bagong bahay. Muli na namang inaalagaan ni James ang kanyang asawa, nararamdaman niyang muli ang kanyang kapangyarihan, ngunit may tensyon sa pagitan nila dahil sa mga hindi nabigkas na salita at pagkawalan ng tiwala. Nang pumunta sa trabaho si James, nakakita si Gina ng liham. Samantala, bumalik si James sa kanilang dating apartment at natuklasan ang mga nakatagong patak sa estante ng banyo na nireseta ng doktor. Agad na pumunta si James sa bagong bahay, kung saan nakita niya ang larawan ng kanilang alaga at isang liham mula sa isang babaeng nakasaksi ng isang lalaking nag-abandona sa aso. Isinulat ng babae na balak niyang alagaan at kalingain ang aso. Sina Gina at ang kanyang estudyanteng si Lucy ay umawit sa entablado ng isang kantang sila mismo ang nagsulat. Siyempre, si James ay nasa mga manunood. Mula sa ekspresyon ng kanyang asawa, naintindihan niyang peke ang pagbabalik ng pagkabulag ni Gina. Nangangahulugan ito na nabisto ni Gina ang kanyang panloloko. Alam na rin niya na si James ang nagsagawa ng pagnanakaw sa kanilang apartment at iniwan ang kanilang alaga. Hindi na matiis ni James ang lahat ng ito, kaya't umalis siya at dala ng desperasyon, mabilis na nagmaneho sa kalsada. Marahil, sinadya niyang bumangga sa kasalubong na truck. Ilang buwan pagkatapos, nanganak si Gina. Nang makita ang kanyang sanggol sa unang pagkakataon, nakaramdam si Gina ng tunay na kaligayahan.